mga taga-subaybay. Nandito tayo sa panibagong content natin yung pag-aaralan. Tungkol ito mga kaibigan sa RPM. Ito yung mga kaibigan, pagka nag-switch tayo ng aircon, mag-automatic siyang adjust yung RPM natin. Halimbawa, for example, naka 5, biglang magiging 6. Pagka pinindot natin yung AC, compressor, automatic siyang taas ng minor. Ito yung mga kaibigan, ituturo ko sa inyo yung kung paano, kung bakit bigla na lang tumataas yung minor para hindi natatalo yung RPM mga kaibigan. Simulan natin sa diagramming muna mga kaibigan. Tara. Ayan mga kaibigan yung ating gagawing munang diagram. Pasensya na guys kasi medyo matagal akong hindi gumawa ng vlog kasi nabisi tayo sa mga customer natin at magraras out kasi daming nagpapagawa mga kaibigan, hindi tayo makapag-vlog. Pasensya na guys, ngayon lang tayo muling nakapag-turo muli. Ayan, at mamaya mga kaibigan, isa-shoutout ko yung mga dami ng comments kasi hindi ko na naasikaso. Minsan yung iba nagtatampo na rin. Yung iba naman maalis na sa ating channel mga kaibigan. Ayan, ito kaibigan yung mga gagamitin natin. Ito yung carburetor mga kaibigan. For example, ito yung carburetor. At ito naman yung tinatawag na actuator mga kaibigan. Ito yung actuator yung tinatawag. Hangin na nagpapagalaw dito mga kaibigan. Ayan. Ang function niyan higop. Yan. Ito, linya naman ito. Nakakabit ito sa intake ng karburador. Pag may supply ito, higop ito lahat. Meron naman siyang controller dito, magnetic valve. Ito naman yung magnetic solenoid niya. Pagka nagkaroon ng supply ito, yung intake niya, yung higop na supply, hihigop siya. Ayan. Papunta siya sa actuator. Pag hinigop mo siya, hihila siya. Ngayon, tutulak niya yung spring niya. Mga kaibigan, meron siyang spring. Ito yung magiging itutulak niya. Ito yung tamang adjust ng minor. Ngayon, itutulak siya ng kaunti. Pagka automatic na mag-switch tayo ng compressor mga kaibigan, tutulak yung bahagya. Ang tendency niyan mga kaibigan ay tumaas yung RPM. Yan. Kasi pag wala nitong tinatawag natin na automatic actuator, RPM control, pagka sunis natin yung compressor, yung or AC compressor, ano po, yan na yung bababa yung RPM niya. For example, naka 5 siya, bababa siya sa 4 o kaya sa 3. Yung pumapalag na yung makina. Ayan mga kaibigan. Kailangan yung kaibigan para yung makina natin na hindi mamalya o kaya mamalag. Ayan mga kaibigan, magdodraw tayo ng compressor muna mga kaibigan. Ayan. For example, yung compressor, ito yung bilog eh. Yan. Ito na yung compressor. Sa compressor, ayan. For example, ito yung clutch. Ito na yung mag-i-engage. Ayan. For example, ito yung belt na to. Ayan, papunta na yan doon sa makina, mga kaibigan. Ito na yung belt. Compressor. For example, ito na yung line 1. Ito yung line 2. Yan mga kaibigan ay naka-winding yan dito. Yan. Umiikot yung rewind yan dyan. Ito yung beginning. Ito yung magiging ending niya, line 2. Yan. Lagay natin yan sa body ground. Yan yung magiging body ground mga kaibigan. Tapos, syempre, para magkaroon to ng magnet. Ito kasi pag nilagyan natin ng supply yan, ito yung clutch niya. Didikit yan dyan, bakal sa bakal. Meron siyang parang platino yan dyan. Hindi ako magkakamali. Yung ibang platino yan, pwede 4. Ayan, nakabolt yan dyan. Ayan. Ito yung compressor. Ano po? Compressor, ano po. Sunod natin i-draw yung, wag natin kaibigan lagyan ng relay kasi dadami yung natin, yung function.
direct muna natin yung direct connection natin para mag-draw tayo ng equator sa RPM mga kaibigan. Ayan. Mag-draw muna tayo ng ito na equator. Ito na yung i-draw natin mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, ito na yung for example, ito na yung carburetor natin. Ano po? Carburetor. Ito na yung magnetic valve natin. Valve. Valve. Ano po? Ito yung magiging valve natin. Ayan. Ngayon, pisa natin ang connection. Naglagay tayo ng battery. Ito yung battery ito. Supply ito dito. Mga kaibigan. Maglalagay tayo ng connection mga kaibigan kung paano ito, bakit ito sumasabay yung sa RPM mga kaibigan. Ano po? Ayan. Ito mga kaibigan, carburetor na ito. For example, ito yung intake. Kung ito ay intake, pag intake, higop yan. Ano po? Higop yan. Ito yung papunta na sa block. Ano po mga kaibigan? Intake. Ngayon, pagka umaandar yung makina, at ito yung papunta na sa air cleaner naman ito. Ayan, meron yan rubber dyan mga kaibigan. Ito naman ay ito na yung pinaka air cleaner mga kaibigan. Ito na yung rubber. Ito na yung may clamp yan dyan. Ngayon, pagka umaandar ang makina, meron yan laging supply. Ito yung may laging supply yan dyan. So, higop yan. Ano po mga kaibigan? Yan ay nagsusupply yan dito sa valve. Ano po? Ito yung in ng valve. Ano po? Yan. Maglilinya tayo ng in ng valve. Ano? Ito na yung ito yung pinakang hose. Ayan. Lalagyan natin. Hose na yan mga kaibigan. Ayan. Nakaklam na siya dyan. Ito na yan guys. So, ayan. Papakita ko sa inyo yung actual lang po. Ayan. O, ito na yung carburetor. Ito na yung ano. Ayan. Sa unahan niya, mayroon pa yan dyan na butas. Mga kaibigan, mayroong butas yan dyan. Doon tayo. Ito naman, sa design na ito ay pangkotse ito. Ang butas nito naandito pa sa unahan. Ano po? Nasa intake. Ano po? Ayan. Ito na yung idling RPM niya para tumaas yung revolusyon. Yan, siya na ito. Ngayon mga kaibigan, para hindi bumaba yung yung RPM natin. Kasi pag gumana ito, malakas ang hatak nito, magkakaroon ito ng compression. Magkakaroon to ng bigat sa ikot ng makina, bababa yung minor. For example, yung minor ng sasakyan natin ay 5, babagsak yan sa 4 hanggang 3. Pag bumagsak na siya sa 3 o kaya sa 4, ano po, yung makina natin magdadrag yan, ganyan, papalag-palag yan mga kaibigan. Ayan, para hindi siya mamalag, ito na yung dinesign ng company. Ito yung tinatawag na actuator. Ayan, yan, karamihan ko naririnig sa mga technician, aircon technician, ito yung actuator. Ayan. Meron siyang adjustment pag gusto mong itama yung tono doon sa RPM niya. Ayan. Ngayon, ito na yung supply na hangin. Ano po? Ito na yung magnetic. May wire siya. Ito na yun. Ngayon, pagka nagkaroon to ng supply, ito naman ay parang vacuum ito. Ito na yung parang kumbaga diaphragm. Ano po mga kaibigan? Diaphragm yan. Pag nagkaroon ng supply ito, inercon mo, nakasiris yan dito sa clutch, ito magnetic na ito. Hihilahin niya ito. Ngayon, ito naman, pointer na ito. Ito na yung pinakang adjustment. Tatama yan dito. Ayan, oh. Nakikita niyo ito mga kaibigan, oh. Ayan. Tatama yan dyan. Ito naman, nakamounting yan dyan. Ayan, nakamounting yan dyan. For example, nakaganito siya. Ayan. Pagka pumasok na yung hangin, ayan, ito yung pointer.
at hihigop ito, itutulak niya yung RPM niyang kaunti. Yan. Magiging size na ano po. Meron naman adjustment yung kaibigan para magsakto lang yung tulak niya. Kaya meron siyang adjuster. Yan. Ito na yung sa adjuster niya mga kaibigan. Ayan. Ituturo ko na sa inyo kung bakit siya nagsasabay siya. Para hindi mo bumaba yung RPM natin mga kaibigan. Ayan na. Ito na yung line 1 ng compressor. Line 1. Ito na yung line 2. Yung ending ng rewind ng clutch. Naka body ground na siya. Ano po? Automatic. Yung body ground dyan, ito na yan. Body ground. Ano po? Ito na yung body ng sasakyan mga kaibigan. Ito naka-body ground na yung isang wire. Ano po mga kaibigan? Ito naman bulb na ito ay dalawa rin ang wire niyan. Ano po? Yung isang wire niyan, line 1 at line 2 yan. Yung isa, pwede na natin i-body ground. Ayan, naka-body ground na siya. At itong line 2, ito yung nakasabay dito sa clutch. Clutch, ano po? Sa compressor. Ayan, tagos na yan dyan. Yan, connected na siya dyan. At ito, lalabas naman ito sa relay. Ano po? May relay yan. Ayan, for example, siya na yung relay. Ayan, ito na yung relay. Ayan, meron siyang connection dyan sa relay. Dalawa yan eh. Ayan. Ito naman yung sa katapat niya. Ayan, mali itong isang ito. Ang posisyon niya ay ganito. Ayan, mga kaibigan, ano? Ayan, siya na yung relay niya mga kaibigan. Ayan, tuturo ko sa inyo. Papakita ko sa inyo yung relay. Ayan na mga kaibigan. Ayan na yung posisyon na yan. Lalagyan natin ng kahon. Ayan yung relay. Ito na yung tapatan. Yan. 87. Yung isa naman ay katapat niya 30. Mga kaibigan. Ayan, kumuha ko ng malinaw na relay mga kaibigan. Itong dalawang tapatan na ito ay magiging 87. 87. Ito'y 85. Ito'y 86. Ito yung magiging 30. Ayan. Ayan mga kaibigan, ano po? Ito, automatic supply. Fuse yan. Ito, battery na siya. Pero yan, dumadaan pa yan sa ano. Hahaba kasi mga kaibigan pagka pinadaan natin yan ng accessories. Yan, ignition switch yan. Pero accessories yan mga kaibigan. ACC. Sa susian. Yan. Yung 85-86, wala namang polarity yan mga kaibigan. Coil yan eh. Pwede kang mag-cut off switch dito. Pwede kang mag-cut off dito sa kabila. Yung mga kaibigan, para gumana ito, pwede mong gamitin itong relay na ito ng tinatawag na positive control o kaya negative control. Pwede mong baliktarin yung mga kaibigan. Ano po mga kaibigan? Ang mangyayari, ito na yung mapapapunta sa supply na natin ito. May supply na itong 85, positive na ito. Gagawin nating negative control ito. Ito, mapapunta ito mga kaibigan sa automatic. Pwede natin itong ilagay sa tinatawag na thermostat. Yan. Ang thermostat, ganyan lang naman yan eh. Kudrado lang siya, ayan. Tapos parang may
Yan, sensor na, evaporator na. Ito na yung line 2. Yan, ito na yung thermostat. Dadaan naman yung thermostat na yan siyempre sa blower. Papuntang blower na yung mga kaibigan. Blower. Hindi gagana ang compressor pag hindi ka naka-blower. Ano mga kaibigan? Blower. Yan. Merong 1, 2, 3, 4 yan ay blower na 1, 2, 3, 4. Yung tinatawag na high and low ng blower. Ito na yung naka-series. For example, ito yung blower. Ito na yung switch ng blower. May 1, 2, 3, 4. Meron dyan tinatawag na common. Yung tinatawag na common, compressor. Yan, dito na yan. Dito na siya nakakoneksyon. Ito naman 1, 2, 3 yan. Papunta na yan sa, huwag na natin ilagay yung blower. Kasi naituro ko na sa inyo yan eh. Yung connection yan, negative control yan mga kaibigan. Kasi, nakapositive na itong relay mo, automatic, hahanap naman yan ng supply. Yan, thermostat na siya, gagaling na siya dito sa negative control. Pagka inon mo itong blower, switch ng blower, ito kasi mga kaibigan, switch yan. Sasalubong yan dito, magkakaroon ng supply yan. Mag-i-engage ito, yung galing dito sa accessories na supply, tatama na siya dito. Nakasiris yung valve natin. Ito naman valve natin, papasok na yung intake ng hangin, babatak na yung actuator natin, pack. May adjustment yan dito, ito na yun, kaibigan. Pagpasok ng hangin, itutulak na ito. Ayan, tutulak na yan, tatas na siya. Ayan, ito na siya mga kaibigan. Pagpasok ng intake, hihila siya. Ito naman, pointer na ito. Tutulak yan, tatagos yan dito mga kaibigan. Tulak siya dyan. Yan. Kayo na mag-adjust. Kung gusto nyo sa yung RPM, 5 lang, okay na. O, yan ang karamihan na nagiging trouble sa mga sasakyan mga kaibigan. Na yung, ang reklamo nila, pagka umirkon na niya, mamamatay na niya makina. Para na niyang nagpapalag-palag. Ito yung mga kaibigan, i-check ninyo ito. Solenoid valve na ito, baka naman ito ay putol yan. Ito, solenoid valve. Baka naman yan ay putol. O kaya naman sira ito. Kaya hindi ito nagbibigay ng hangin para itulak ng actuator yung spring ng carburetor mga kaibigan. Ayan, yan yung simpleng tutorial na may babahagi ko sa inyo mga kaibigan. Sana may napulutan kayong counting tricks sa aking pong mga pagtuturo. Maraming salamat. At doon po sa mga nagtatanong, doon po sa ano po natin, doon sa mga comments, meron akong video inihanda sa kanila mga kaibigan at naipon na po mga kaibigan. Isang vlog lang yung mga kaibigan. Yun lang ang content natin mga kaibigan. Okay mga kaibigan. Sana ay napulutan niyo ng counting tricks yung aking pagtuturo sa mga susunod kong video na ating tatalakayin. Abangan po ninyo ang mga susunod kong mga vlog. Puro lang po tayo mga tutorial, mga diagramming, mga troubleshooting na mga simple lang. Kasi napansin ko kasi dun sa mga subscriber ko po, hindi gaano nagpapanood ng mga vlog na mahaba. Gusto nila yung mga fundamental method lang na mabilis matutunan ng ating pong mga tumatangkilik. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless you po sa ating lahat.